Good day, guys. So today I'm with someone who's making waves in the insurance industry, from working in fast food to government, and now becoming a consistent unit manager here in the industry. A story of resilience, hard work, and passion. I'm Cindy Rose Samson. Hi! You've come such a long way in your career. So ngayon, parang pwede nating balikan. We want to know your early working experience. So what was it like working in fast food and then transitioning to government service? Working student nga ako nung college sa Jollibee. It's because wala akong choice. Kasi ayun yung ano yun yung talagang pangarap ko, makapagtapos ng pag-aaral. That's why regardless anong mangyari, tatapusin ko siya. No? Kasi 'di ba sabi, mag-aral tayo ng mabuti, maghanap ng magandang trabaho, then abutin mo pangarap mo sa buhay. That was my mindset. Then, after ko gumraduate, wala na ako sa fast food. Gladly, after a week, nag-start ako sa government. So, blessed ako kasi ang bilis ko nakapasok sa government. So, from Jollibee to government, feeling ko, ang laki na ng improvement ko. Ang gusto ko lang, yung tingin professional, mga ganyan, no? Doon sa government, chill lang. 'Di ba? Yung imagine 8 to 5 ka mag-work, pagdating mo doon 8, magbe-breakfast ka pa, 9 hanggang Sa 10, office na mag-breakfast. 9 hanggang 10 toothbrush 'yun. So, meaning mga 10, do'n ka pa lang talaga magwo-work, no? Oo. It's just that, sa government, sabi stable, pero ang kapalit nun, stagnant yung career. Yung experience ko na yun, no, ang dami kong natutunan, no, and yung nakita ko na buhay ng mga supervisor ko, yun yung isa sa turning point ko, no, bakit ako naghanap ng ibang options din. Yung experiences mo before sa work, may mga natutunan ka ba to shape up the leader you are today? Oo naman, meron. Okay. Kasi yung, supervisor ko dun, actually mabuti talaga siyang tao, maayos din siyang leader. It's just that, iba kasi yung management versus leadership. Yun yung natutunan ko na, lately ko lang na-realize. Sa corporate, more of managing people kasi siya. Sa ginagawa ko dito ngayon is more of leading people. And marami akong na-realize na, sample, eto, na-experience ko before, parang hindi siya okay. So, ngayon, mas meron akong perspective or point of view ng pagiging employee. So, ano yung mga hindi okay sa akin before, hindi ko na siya ginagawa na ngayon. So how long ka nag-work sa government before you shifted career to insurance industry? Sa government, actually, 1 year ako na government employee before ko na-discover yung part-time sa Pru. 2 years ako nagtagal doon before I finally jump into full-time. What made you decide to jump full-time? Hmm. Given na you already have yung tinatawag nila na stable job sa government. Yung stable, I think label lang. Kasi kulang pa din naman yung income as a breadwinner. Marami akong iniisip na way para mag-grow yung income ko as a breadwinner, which is MBA, ganyan, or mag-take ng another course, na, pero malabo siya kasi kulang nga yung income ko, paano ko pag-aaralin yung sarili ko. Ang pinakamalinaw na gagawin ko, OFW, yun yung dapat gagawin ko, 5 years lang. Ipon lang muna. Ipon lang. Mas Kasi kawawa naman yung parents ko if iiwan ko sila. 'Di ba? Imagine, late na yung age nila, tas aalis pa ako. Pagbalik ko dito, baka ano ng life yung meron sa parents ko. 'Di ba? So, hindi ko sure. So, gladly, super grateful talaga ako sa nangulit sa akin. Shout out to BM Sara. 1 year niya akong kinukulit. Hindi ko siya pinapansin. Then, one time, sabi niya last na daw for the year. So, nag-join ako. Then, doon nag-start na parang, may ganitong career pala. Yung mga pangarap na nakalimutan ko before, yung gusto ko mag-ibang bansa, kasama yung parents ko, mag-travel with my parents, bumili ng sakyan, bumili ng bahay, nabuhay lahat yun. How was it like shifting career, like from the government tapos napunta ka sa insurance? Eh, hindi din lang siya insurance kasi sales, leadership, management, di ba? Ang dami. So how was it? Yung parang culture shock ka ba? In my case, outside of comfort zone talaga siya. Kasi hindi ako people person. No? Maingay lang ako sa mga taong kakilala ko. Pero kapag may crowd dyan, tas wala akong kakilala, halaman lang ako sa gilid. Good thing, na-realize ko din early on na if I want to grow, mayroong babaguhin talaga. Siguro ang nakahelp sa akin is yung tinanggap ko na may bagong gagawin for me to grow. Kaya kahit hindi ko alam, tinry ko pa din siya. Especially because of money din talaga. Kasi as a breadwinner, ano ba naman yung try ko naman, kung yung parents ko naghirap na sila before, ako is magta-try lang naman ako ng bago. Yun lang naman yung gagawin
gagawin ko for me to pay back sa parents ko. Now naman, since becoming a UM, you've been consistent na maging top unit manager. So, sa tingin mo, ano yung naging key dun sa success na yun? Actually, maraming factor, no? Of course, my team, Mm. our leaders. But siguro, isa sa malaking factor for that success is faith and the purpose. I really appreciate the purpose of our career. So, ginagawa ko siya not just for money. Ako kasi nabago yung life ko. Gusto ko yung mga tao sa paligid ko, which is my team, of course. Gusto ko ganun din yung mangyari sa kanila. So, day in, day out, yun yung workout natin. Aside from that, yun kasi yung nakita kong pwedeng maging legacy. Tipong, pag wala ka na sa mundo, anong maaalala ng tao sa'yo? So, ako, ganun ko siya nakita na no matter what happens, no, sa taong nagdala sa akin dito, I will be forever grateful kasi isa siya sa reason bakit nabago yung life ko. Which is, ganun din yung gusto ko dun sa mga tao sa paligid ko or in my team na even wala na ako, maaalala nila ako na, part siya. Bakit nabago yung life ko? Bakit ko siya ginagawa? No? Hindi lang para sa akin, but also for the people. Mhm. Kumbaga, adding value and making an impact. We can say na very purposeful din talaga yung napuntahan nating career. Sobra. So now let's talk about resilience and leadership. For me, personally, you're one of those leaders Oo na naman. nakikita ko na may yes manager mindset or like, Mm. you really listen to the people na nauna sa'yo sa industry. Things get tough minsan and may mga oppositions and may mga cases din talaga na hindi talaga magkakaintindihan lagi. But Oo naman. how do you manage? Ang mindset ko kasi is, I trust my leader. Dahil sa trust or pag-follow na yon, nandito ako ngayon eh. 'Di ba kasi, from someone na wala namang kahit anong experience sa leadership, nagawa ko mag-lead. It's because nag-follow ako ng sinasabi nila. Mm. If I follow, masusunod yung resulta. No? And at the same time, natutunan ko din to, obedience doesn't require understanding. Maaari, hindi natin maintindihan at the moment. But soon, kapag nandun ka na sa kung ano yung nakikita ng mga leaders natin, sabihin natin, kaya pala siya ganun. Kasi diba, may mga ganong moment May talaga na parang awareness. di mo magets at first. Kaya minsan napapareact ka. Yeah, No, but magiging reactive. pag nandun ka na sa sitwasyon, magigets mo na bakit niya ginawa yon or bakit ganun yung decision niya. Kasi magkaiba pa kayang tinitignan. 'Di ba? So, ganun lang din yung mindset ko siguro. I believe yung mga leaders, iba tayo, leaders tayo. Sa mga teammates natin, tama ba ang gusto natin yung mapabuti sila? Mm. So, ganun lang din naman yung mga leaders natin, 'di ba? Wala silang ibang gusto kundi mapabuti tayo. So, wala silang sasabihing masama na gawin natin. A follow-up question. Main characteristic mo is a very good follower. And it's something that we really admire. I personally admire. Aww. No. In the journey, how was being open to learning and following others help your leadership approach? Super big help, no? Kasi as I've mentioned earlier, hindi nga ako yung tao na may experience. Any leadership, wala talaga at all. So, lahat ng ginagawa ko ngayon in leadership, contribution siya ng mga natutunan ko from trainings, Mm. from leaders, mentors, na in-apply ko lang din talaga. So kanina na-mention ko na you've been qualifying to locals, international travel, sunod-sunod. And Mm. this year, how many countries you've been to? This year alone? This year, 7. 7. 9 months have passed, 7 countries. So parang Mm. 2 buwan ka lang nag-rest. Yes, March tsaka August. And yung most recent mo was Alaskan cruise, Yeah. right? Pinakatumatak sa akin was Switzerland. Never ko na-imagine makakapunta ako sa lugar na yan. Pero because of PruLife UK, nakita ko sa personal gaano kaganda yung Switzerland. And actually, yun yung first travel incentive ko na tinravel ko. And dun ko na-experience na, never ako papaiwan. Aside from that, ang pinaka-favorite ko so far is the Alaskan cruise. Yung recent trip na Alaskan cruise. Not just because of the experience. Kasi yung experience pa lang mismo, sobrang amazing. Talagang parang na-feel ko, pag sinipagan ko sa buhay ngayon, ano yung ma-experience ko when I retire. Kasi yung Alaskan cruise na yon, yung mga nandun, mga retirees talaga sila. So, parang yun lang yung ginagawa Yung mga nila. kasabayan nyo sa cruise. Yes, mga retirees talaga sila. And mostly ng mga crew doon, Pinoy. So, nagtataka sila,
paano namin nagawa Oo. mag-Alaskan cruise. 'Di ba? Parang sabi, Nice. "Saan ka? Anong work mo sa Canada?" Sabi ko, "Ay taga Pinas po ako." Sabi, "Paano niyo nagawa na mag-travel dito? Babata niyo pa." Hmm. Sabing gano'n. So, sabi namin travel incentive ng company. So, dun ko na-feel na grabe talaga si Pru 'no, yung mga pinapa-experience niya sa'tin dito, hindi lang basta-basta ma-e-experience. Kasi in my case, 'di siguro ako gagastos ng gano'n kalaki Hmm. 'no, for my leisure. Hmm. Siguro at the moment 'no, baka work hard pa ako malala. Sobrang grateful 'di ba, kasi I was able to experience yung gano'n sa early age. And then, my favorite part of that trip is the people. They are the best of the best din ni Mm. PruLife UK. And what I like about those people, na kahit ang gagaling nila, lifetime MDRTs, no, 3 times COT, mga ganyan, very humble talaga sila. And doon ako mas na-inspire na kahit umaangat sila, still nandun sila sa baba. Ay, gusto ko din yung gano'n, na kahit saan ka mapunta, you are very humble. So at the end of the day, yung values and attitude mo talaga yung matatandaan din kasi sa'yo eh. So, what motivates you to, be consistent dun sa pag-push mo for excellence? Aside sa travel, Oo. kasi parang for sure naman, that's one, yung Mm. ma-experience mo talaga yung travel. But what keeps you motivated? Personally, of course, meron pa akong goal in my life. Mapa-travel yung nanay ko, mabigay yung most comfortable life sa nanay ko, family namin, ma-help ko din. Aside from that, bakit excellence? Kasi ang tingin ko sa excellence in ProLife UK is marami ka natulungan tao. In Mm. terms of That's your measurement agent, of yeah. excellence. Agent ka, marami ka na-insure na tao. Ibig sabihin, marami ka natulungan. Mm. 'Di ba? In terms of leadership, marami kang agent na natulungan na mabago din yung life nila. So, bakit excellence, no? It's because you help more people. Kaya ka excellent. So going back to your personal life naman po, Mm. no? For sure ang hirap talaga, no, being an only child. So how did you Yeah. manage being an only child and being in this industry na requires you to do a lot? Okay lang ba mag-share nung mga experience ko before? Yes. 'Di ba only child nga ako? So, yung father ko kasi last year, Mm. na-hospitalize siya for 1.5 month. Mm. Na walang labasan yon kasi nandun lang. So, as breadwinner and only child, I was torn, anong gagawin ko? Mm. Should I work to provide? No, eh syempre kailangan ng emotional care din ng tatay ko. Should I be present there? 'Di ba, para suportahan siya or bantayan siya? So, torn ako kung empleyado ako, no? But because of ProLife UK, sobrang grateful ko talaga. I was able to do both. Nung nasa Mm. ospital yung tatay ko, nag-work ako dun. So, I can provide. Nandun pa din ako sa tabi ng tatay ko. No, so through that, no, nung nag-passed away yung tatay ko, wala akong any regret na sana pala sinamahan ko siya. Sana pala ganito. Wala, no, kasi since may time flexibility, kailangan ako ng tatay ko, nandiyan ako para sa tatay ko, no? Since may okay yung income din, no, yung reward ni Pru, kailangan ko mag-provide, Mm. nagawa ko mag-provide, no? So yun yung na-help talaga sa'kin ni Pru that time. So ngayon, paano ko siya ginagawa? Eh, demanding nga yung work Mm. natin. Priority management. You can handle everything. Mm. Na hindi man everything, pero alam mo anong bibigyan ng focus, alam mo ano yung dapat na mas bigyan mo muna ng atensyon kaysa dito. Kung work, 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 work lang ako, tapos wala naman din akong oras sa pamilya ko, wala ding purpose yung ginagawa ko dito, no? So yun, priority management. So before we end, can you give us your advice on staying resilient when faced with challenges? First is, of course, faith. Kaya din ako resilient because I fully surrender everything to God talaga. Wala naman kasi siyang bibigay na problems na hindi natin kaya. And actually, yung mga problems na yan, it's really part ng journey natin, no? And one day, we'll be grateful na na-experience natin yan. Kapag nahihirapan ka, isipin mo, pinapaganda lang yung storya mo. 'Di ba? Kasi hindi naman nakaka-inspire kung super dali lang ng lahat eh. Second is, kapag may problems, lagi ko iniisip na una, if controllable ba yan or uncontrollable yan. Kapag controllable yan, sure ako merong solusyon dyan. 'Di ba? Sometimes we tend to react kapag may problem. 'Di ba? Like, ang dali mag-react kasi, no? Ay, ano ba yan? 'Di ba? Pero pag kasi ganun na yung, pag naunahan ka ng pagiging reactive, you cannot think clearly
ng magandang solusyon para dun sa problema. So, kapag uncontrollable yan, hayaan ko na yan. Hayaan ko na siya kasi uncontrollable nga eh. Meaning, wala akong magagawa kundi i-adjust yung sarili ko dun sa pangyayari. Third is, of course, trust with our leaders. Kapag minsan, nahihirapan tayo, we tend to isolate ourselves, 'di ba? Which is dapat, mas humingi tayo ng tulong kasi nahihirapan ka nga. So, para kang nalulunod, pero ayaw mo humingi ng tulong, tinanggap mo na lang yung pagkalunod mo. And lastly, if you are an aspiring leader, very important that you invest in your self-growth. I believe, no, kapag nag-grow tayo personally, our people will also grow. Kapag yung leader mismo nag-grow, mas madali natin matransfer dun sa mga tao. Kung ano yung laman ng isip natin, di ba? Sample, minsan may problem yung teammate natin. Kapag di tayo nag-grow, din natin alam anong sasabihin. Like, minsan nauubusan ka na ng sasabihin kasi wala nang inputs eh. We should intentionally grow ourselves, no? Kinig ng podcast, no? Magpa-mentor, kung ano man yung mag-work sa'yo. So that, kapag kumausap ka ng tao, you will be valuable sa kanila. For you, how important it is to have team support and to have good support system, and then how did you build yung support system Na ganun. na nag-work effectively? If ever, yung mga tao sa paligid mo, they are very supportive, you're also motivated to do more. May mga taong naniniwala, 'di ba? Kasi minsan pag wala naniniwala sa'yo, yung feeling mo alone ka lang, madaling huminto. And grateful ako, no? Kasi dito sa Pru, talagang we have a very supportive environment. Dati nakukornihan ako sa ganun eh. No, kaya mo yan, 'di ba? Pero hindi eh, effective talaga siya. May naniniwala pala talaga. And that pushed me, no, na kaya kong gawin, no, yung mga dating akala ko hindi ko kaya. Paano mag-create effectively ng ganong environment? I believe it will start with character, values, and attitude of the people. Kapag maayos ang character, values, and attitude ng mga tao, mas magaan magtrabaho. Siyempre, yung character mo mismo na nabibuild din. So, parang ikaw mismo gusto mo, maayos mong trabahuhin kasi yung mga tao sa paligid mo maayos din. Malayo din yung mararating natin kapag okay yung values and character natin. So, kahit mataas ka na, no, doon ako na-inspire sa mga tao sa Pru Life na kahit ang taas-taas na nila, they are a very good person na yung values nila talagang alam mo maayos. What's one thing na people might not know about you? I think it's time to redeem myself. Di po ako masungit, guys. Mukha lang, no? Pero pag naman nakausap mo ako, no, never ka naman mapapahiya, no? Kasi I talk to people talaga passionately, genuinely, no? So, kung anong level of energy na ibibigay nila sa akin, yun din yung level of energy na kaya kong ibigay sa kanila. No? So, yun siguro, no? Kaya guys, talk to me, PM me. Talk kayo sa amin.